bansa namin makarecover sa aming po mga kinasasadlakan. Salamat Panginoon, wala imposible sa inyo at sa iyo po ang lahat ng papurit pagsamba sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise God. Pwede tayong lahat maupo. Ayan. Good news. We are now starting our new series sa 10 Commandments. Pero bago yan, gusto ko munang batiin nyo yung katabi nyo ng pinagpalang araw o gabi. Ayan, and ganun din para sa mga nasa online, pinagpalang araw po sa inyo kasi hindi ko alam kung gabi sa inyo kasi iba-iba ho ang ating oras di ba? Sa buong mundo. And anyway, kung kayo po ay tatanungin at dahil sa narinig nyo, 10 Commandments, pag pinag-uusapan natin ang utos, kahit ano man yan, hindi pa 10 Commandments, basta utos, ano po mapasok sa isip ninyo? Dito maraming kabataan dito Pag narinig niyo yung saltang utos, anong pumapasok sa isip niyo? Ano po? Si Mama. Biglang naalala niyo yung nanay niyo, no? Ay, ang nanay, utos ng utos. Anak ko po. No, minsan parang, parang yung pagpapaalala kay Mama, hindi mo naalalang masarap. Ngunit naalala mo, pahirap. Tama? Parang pinahirapan ako nito Yan yung utos, parang minsan parang pabigat sa atin Ano pa? Ano pang pumapasok sa isip ninyo? Pag narinig niyo yung saltang utos. Asawa. Talaga, yung asawa naman, pala utos. Kawawa naman kayo. Nanay, asawa. So, sa madaling salita, every time we think of commandments, minsan restrictive, minsan pabigat, minsan ang isip natin parang parusa, di ba? Parang hindi siya mabuti sa ating pakiramdam. Alam mo ninyo, noong unang panahon, nung na-introduce po yung horseless carriage, ito po na sa Amerika, siyempre nung na-invento po ang sasakyan, wala ho pang mga traffic signs, wala pa pong mga speed limits. Kanya lamang sa panahon ngayon, meron na yan. Bakit? Dahil po marami po ang naaaksidente, marami po ang nasisirang sasakyan, kaya napilitan silang bigyan ho ng batas. At yung batas na yun, hindi ho para sila'y pahirapan, kundi upang sila po ay maingatan. Naunawaan. So, minsan yung ating pananaw, yung ating pagtingin sa bagay-bagay, depende yan paano natin sila titignan. Kaya dito po, nagkaroon ho sila ng pag-iingat. Kaya ho yung batas sa Amerika, for example, sa atin medyo mahirap. Kasi sa Amerika, merong sa intersection, may mga stop signs Pag nag-stop talaga, pag stop sign, talaga stop yun. At least you have to stop for about 3 seconds. Ganyan. Sa Pilipinas, medyo hindi tayo sanay sa ganon. Kaya kahit nilagyan ng stop, hindi agad humihinto Kaya sinulat na, first stop, first go. Sinulat na kasi hindi naintindihan yung design Parang hindi sanay. At kahit sa pagtawid, yun din ang problema natin. Kahit ilagay doon yung picture ng tao na hindi pwedeng tumawid, hindi pa rin makuha. Kaya sinulat na rin. Bawal lang tumawid. Nakamamatay. Di ba? Minsan dinagdagan pa nga. Hindi lang agad mamamatay. Mauospital muna. Parang kikwento na. Kulang na ikwento na lang lahat para lang makuha natin yung pinag-uutos. Pero again, it's not meant to make our lives difficult. The idea is to protect us. Ganon din ang 10 Commandments. When God gave this commandment to us, it is actually to protect us, to guide us, and to bless us. Ang heart ng Diyos ay para maging maayos ang ating buhay. At sa katunayan, pinapakita niya rin yung ating kakulangan, ating kasalanan, upang maintindihan natin anong klaseng tao tayo? Kasi we are selfish people. Naalala ko sa US, di ba, sabi ko nga sa inyo, di ba, may stop sign. May mga iba doon, medyo pasaway din, tulad din ng iba sa atin, na pag sa halip na mag-stop, nag-i-slow down lang. Ang tawag nila doon, rolling stop. Narinig niyo yung ganyang bagay. Now, one time, isang driver, nag-rolling stop. Di hininto siya ng pulis. Sabi ng pulis sa kanya,
license and registration. Sabi niya, why? What's my offense? Sabi niya, you did not stop at the stop sign. Sabi niya, I did. Sabi niya, you did not. I did. Sabi niya, I slowed down. Well, still, you did not stop. Di ba? What's the difference? Sabi niya, wala namang pinagkaiba yung stop tsaka slow down eh. I'll show you. Pinalabas siya sa sakyan. Kinuha yung batuta niya, pinagpapalo. What do you want me to do? Stop or slow down? Doon naintindihan mo na bigla kung ano ibig sabihin ng difference ng stop tsaka slow down. So ganito rin sa atin. Parang minsan, hindi natin nakikita yung gravity ng ating ginawa until we see the law, the commandments. At nakakatuwa lang, the heart of Jesus is not para i-condemn tayo. He wants us to admit that we need a Savior. Kaya nga yung law, somehow, it helps us to point us to Jesus Christ because He is the fulfillment of the law. He did not come to abolish them. He came to fulfill them. Kasi hindi natin kaya. Sa totoo lang, sino sa inyo ang kaya niyong sundin lahat ng ipinag-uutos? Yung 10 lang. Huwag natin pag-usapan yung 600 plus. Yung 10 lang. Oh, okay. Maaaring walang magtataas, no? Kasi sa totoo lang, mahirap gawin ang isang bagay na hindi natin alam. Kasi sa totoo, sino nakamemorize sa inyo ng 10 utos ng Diyos? Wala din. Kung paano natin magagawa isang bagay na hindi natin alam? Tama? So, doon pa lang, maintindihan na natin na kailangan talaga natin ng tagapagligtas. At hindi lang yon. Ang ganda ho dito, yung panuntunan, nagpapahayag yan ng karakter ng Diyos at ng kanyang kagustuhan. Kumbaga sa pamilya, sa bahay, alam mo kagad kung anong klaseng tao sila eh. Pag nakita mo na yung kanilang panuntunan sa bahay, alam mo kaagad kung malinis silang mga tao. Kumbaga, pagkatapos yung kumain, agad-agad ayusin yung pinagkainan ninyo. Meron agad silang panuntunan na kung saan, maayos sa mga tao ito, magagalang sila. Tuwing makikipag-usap kayo sa matatanda, lagi kayo mag-oopo at opo. Maano talaga to. Mayroon silang pagtangi sa mga nakakatanda, di ba? Pero pagka walang panuntunan na ganun, bahala na kayo. Kaya naalala ko lang sa bahay namin, praise God, yung mga anak ko, nung bata pa lang sila, hindi sila nag-a-attend sa Sunday school. Hindi dahil, kaya lang, pwede silang mag-attend sa isang gathering na tulad nito kasi napakagagalang ng mga anak ko at tahimik sila. Ang training sa kanila ay parang mga Hapon. Yung mga Hapon kasi pagka nagpunta kayo sa mga theme parks, mga bata hindi nagtatakbuhan, hindi kapareho ng ibang mga kabataan natin. Minsan sa mall lang nag-iiyak. Nagsisiga, parang gusto mong katawin eh. Buti lang hindi ko anak eh. Gusto ko yung ganun sa salamin. Ano ka ba? Pero sa awa ng Diyos, yung mga anak ko hindi sila ganun. Hanggang sa kinalaki nila, they're very disciplined. And praise God for them. Kaya doon ko na-realize na malaking bagay yung panuntunan ninyo sa bahay. Di ba? Ganun din. Tinuturo sa atin kung ano yung character ng Diyos at ano yung dapat na tamang tugon natin sa Kanya, which is worship and to please Him. Now, tingnan niyo po, para lang malalo nating maintindihan. Tingnan niyo po halimbawa, itong Exodus. Then God spoke all these words. Imagine, ito pong 10 utos na to, it was God Himself who wrote them and gave them to His people. Kaya doon pa lang sa Exodus 19, sobrang supreme ni God. Tingnan niyo paano niya in-introduce ang kanyang sarili. I am the Lord. Yung word na Lord, pag all capital sa Bible ninyo, ibig sabihin niyan, that's the personal name of God. Yohevadhe o Yahweh sa ating mga pag-unawaan. And your God, yung word na God dito is Elohim. Yung Elohim, if you remember, sa Genesis 1:1, in the beginning, God or Elohim created the heavens and the earth. Now, pag-isipan yung mabuti. If God is so powerful,
supreme, created us, then who are we to Him? Kunyari kayo po, gumawa kayo ng mga laruan. Ano yung laruan yan sa inyo? Masterpiece. Gumawa kayo ng manyika. Ano yan sa inyo? They are just mere objects. Kung gusto mong sirain, wala siyang magagawa. Ginawa ko lang naman yan eh. Sirain ko yan, itapon ko yan, basagin ko yan. Wala namang mairereklamo yan. They are just mere objects. Are you following? But here is God, so powerful, He wants to relate with His people, with His creation. I am the Lord. I am Yahweh. My very personal name, which I'm revealing to you. Sabi niya, and look at the words, your God. Hindi lang ho basta sinabi niya, I am the Lord your God. Your God. And look at him. Sabi niya, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Dinidiin ng Diyos na hindi ko to binibigay sa inyong utos para maligtas kayo. Binibigay ko to sa inyo dahil niligtas ko na kayo. Naintindihan? Kaya nga hindi ito dapat magiging dahilan para tayo maging legalistic. Ang legalistic, ibig sabihin, gagawin ko to para mag-gain ko yung favor ni God. Sa totoo lang, pinakita niya na yung favor niya. I delivered you from the slavery. Imagine, lahat tayo ganun ang ating kwento ng buhay. We were enslaved by sin. Kaya nga yung gusto nating gawin, hindi natin magawa. Yung gusto natin gawin mabuti, hindi natin magawa. Yung ayaw nating masama, yun ang ginagawa natin because we're enslaved. Para tayong alipin na hindi natin maintindihan, saan ang gagaling to? Ba't hindi ko magawa? Di ba? Alam ko yung mali eh. Sino sa inyo alam ng kasinungalingan mali? Pakitaas ang kamay. Yung hindi nagtaas ang kamay, okay sa inyo magsalingan, no? Okay. So, sino sa inyo, alam nyo ha, na ang kasinungalingan mali? Sila sa inyo nagsisinungaling? O sabi na sa inyo eh. Di ba? Doon nyo maintindihan, parang wow. Parang we are enslaved. Kaya nga sabi ng Bible, alam nyo ba yung description ng Bible sa atin? We were dead in our trespasses and sins, and we are the children of disobedience under the power of the prince of darkness. Can you imagine? Enslaved tayo. Kaya nga, sabi ni Lord, but I delivered you through my Son, Jesus Christ. Ganon din sabi niya, I delivered you from Egypt. It's a picture of our salvation. Ano sabi niya bigla? Sabi niya, I'm now telling you this, itong utos kong to, hindi para iligtas kayo, dahil ligtas na kayo. Nasusunan? Now, ito pang napagandang dinagdag ng Panginoon Diyos. Hindi rin ito para maging moralist tayo. Na kumbaga, gagawin ko to para mas mabait ako kaysa sa iba. Hindi. It is just a reflection of what God did for us. Para tayo ay matransform into the likeness na para yung buhay natin worth of His blessing. Worthy of His blessing. Kasi may mga blessing na parang it doesn't, kumbaga may ginagawa tayo na hindi magwawarant ng blessing. Kaya sabi niya, pag sinunod mo ito, mabibless ka dito. Kaya tingnan nyo, kaya importante itong maintindihan natin. That our God is giving us, because of His love for us, He's giving us, sabi niya ganoon, rules to enjoy our freedom. Now, sa maraming tao, akala nila pagka ang freedom, yung walang rules. Hindi totoo yan. Common na common sa atin yan. Nagamit ko na itong illustration, pero I just want to repeat it kasi napaka-vivid yung kanyang analogy. For example, kahapon may kinasal ako. Yung kinasal ko, nagulat ako. Yung ring bearer, aso. Akala ko bata. Tawagin na natin si Charlie. Aso! Nakakurbata! Sabi ko, lupit nito. Siyempre, hindi ko magawa na. Sabi ko lang, yes na. Ganun, di ba? Now, itong amazing. Di ba kung ang aso, walang amo, gagala-gala yan. Ano itsura ng aso na yan?
Ano, kamukha mo? Grabe naman to. Wala namang ganyanan. Kaibigan mo yan eh. Di ba? Kapag yung aso walang amo, marungis yan. Tama? Kakainin kahit ano. Kawawa. Ano yan? Gusgusin yan. Parang ang baho yan. Hindi lang yon. Kahit kaninong lalaki yan, makikipagtalik yan. Tama? Kaya ang tawag dyan ay son ng aso. Hindi ko masabi, bastos pala dating, ano? Pero anyway, tuloy tayo. Pero kung may amo yan at alagang-alaga yan, nako, yung katulad nun, binibihisan, sinasapatusan, di ba? At nakakagulat, kung ito medyo pinagpala pa ng konti, naka-stroller pa yan. Di ba? Namamasyal sa mall. Amazing. Tapos hindi basta yan ibibigay sa ibang aso. Pipiliin ng amo kung ano mapapangasawa niyan. Dapat champion breed. Ano ba? Kaya nga yung mga Christians hindi agad-agad nakakapag-asawa eh. Kasi ang pinipili ng Diyos champion breed, hindi kung sino-sino lamang. Ayos ba yun? Hindi, totoo lang. Kaya marami, pasok ng pasok sa relationship. Kasi wala eh. Walang nag-aalaga sa kanila. At kung meron man, ayaw nilang magpaalaga because they thought they want freedom. But the more they want to be independent, the more they're being enslaved by the difficulty of their choices in life. Kaya ito po isang bagay na sinasabi ng Panginoon Diyos. The idea is that God loves us so much that He wants us to enjoy the freedom that He gave us. Okay, kaya yung law is to reveal Him who is super powerful and at the same time super loving para lang ho magkaroon ng relationship ang isang napakaliit na nilalang sa isang napakadakilang manlalalang. Muntik na manlilin lang eh, no? Manlalalang. Naunawaan? Isipin mo, yung extreme na yun. Now, ito po yung napakaganda. Dahil doon, God wants us to respond to Him properly, which is now known as worship. Kaya sabi ng Bible, kaya sa ating summary sa CCF, what is true worship? Our proper response. Yung tamang tugon. Hindi yung basta tutugon lang. Tamang tugon kung sino si God, kung ano yung kanyang ginawa, at ang patuloy niyang gagawin at ginagawa. So napaka-importante yun. Yun ang ating Panginoon Diyos. Now, bigay lang natin ng mabilisang pagtingin yung pong commandments. If you want to see, hindi ito sinulat ng isang grupo ng mga mananampalataya. Hindi yun. Kinuha ito mismo dun sa Bible. Kaya nga ho, si God ang nagbigay nito. Kaya ito yun, 10. You shall have no other gods. Yan, lahat yan sa Exodus yan. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol. You shall not take the name of the Lord God in vain. You remember the Sabbath day to keep it holy. And sabi niyan, honor your father and your mother. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. You shall not covet. Now, this is amazing. Alam niyo po ba na itong mga utos na ito, it did not only shape religion. It shaped society. Yung po ang naging moral framework ng Western empires, katulad ng British Empire, tapos yung kanilang moral framework, pinasa sa USA, yung USA, tayo naman, lahat yun, kasi tulad dito, the sanctity of life, nakuha nila dito. Yung pong, yung morality, dito nila nakuha. When it comes to, property rights, dito nila na nakuha. In terms of, yung integrity, dito nila nakuha. Kaya napakaganda, yung kumaga na-influensyahan ang lipunan dahil po sa utos na ito. Kaya napakahalaga ng utos na ito dahil marami ang napaunlad na sibilisasyon dahil sa sumunod sila sa moral framework
ng Diyos. That's the heart of God. Habang humihiwalay tayo doon, sinisira natin ang ating mga sarili. Just look at America today. Ang layo-layo nila. Before, kasama sa batas nila to put in the public places yung listahan na ito. But today, tinanggal nila lahat yan. Kaya tinan yung epekto sa kanila. And they're expecting bakit yung mga bata nagsisimula na magpatay sa eskwelahan. Kasi they have no more reminders of the sanctity of life. Kawawa. Kaya alam nyo, wag sanang mangyari sa atin. Kasi nga kaya tayo naman bilang mga Christians, balikan natin para makita natin yung puso ng Diyos at kung sino ang ating Diyos, that we will give Him our proper response. Now, pag-isipan nyo itong mabuti. If our response is to worship Him, ito po, imagine lang wag dream, wag kay managinip. Imagine, may isang upuan sa gitna ng buhay mo. Isang trono at may nakaupo doon. Hindi pwedeng walang nakaupo. Dahil araw-araw, meron tayong laging pinakikinggan, sinusunod, at inuuna sa buhay. Tama? Ngayon, ang question ay hindi po yung may nakaupo ba sa trono? Ang tanong po ay, sino ang nakaupo? Dahil kung sino man ang nakaupo dyan, yan ang ating sinasamba. Now, itong isang katotohanan, lahat tayo may sinasamba. Hindi lang dahil pumupunta tayo sa church o kumakanta. Dahil araw-araw, meron tayong desisyong ginagawa. Araw-araw, meron tayong pinupuntiryang buhay na nagdidikta ng kung sino ang ating sinasamba. I'll give you some further example. I will ask you something personal. Imagine, what if you could lose everything in your life? Mawawala mo lahat sa buhay mo. Pwera lang sa isa. Ano ang pipiliin mong manatili sa'yo? At tanong mo yung katabi mo, sabi mo, ikaw. Ano? Kausapin mo. Kung ikaw, kung mawawala ang lahat, pwera lang sa isa, anong iiwan mo? Anong ikikip mo? Ayan, di ba? Naintindihan? Marahil, pamilya, marahil, karera, marahil, reputasyon, or seguridad. Ano man yun na hindi mo mawala-wala sa buhay mo, at yan ang sinasamba mo. Naintindihan? Anything that you are not willing to let go, that is what you truly worship. Alam nyo, araw-araw sa desisyon natin, priorities natin, tayo ay yumuyukod sa isang bagay. Kaya isipin nyo itong cellphone. Napansin nyo ba yung cellphone? Kapag kayo po may dala at bigla ang naglobat, napunta lang sa 5%, anong gagawin ninyo? Biglang panic mode, no? 5%, walang charger, may power bank ka ba dyan? Okay, biglang papatay mo ibang apps na hindi kailangan, tama? Kasi, mauubusan eh. And alam nyo ba, nagpapanik tayo because everything depend on it. Now, ganito rin ang puso natin. May charger ang puso natin. At kung saan ka nakaplug, doon ka kumukuha ng lakas, doon ka kumukuha ng iyong identity, doon ka kumukuha ng iyong seguridad. At kapag nawala yon, nawawala ka na rin. Kaya ang tanong what makes you feel secure? What defines your worth? Ano nagdedetermina ng iyong halaga? And kung ano man yun ang iyong sinasamba. Naintindihan natin? Kaya napaka-importante ito. Sa marami,
Ang desisyon lagi ay, magkano ba akin dyan? Yan ang sinasamba. Iba naman, ano ba pakinabang ko dyan kung sakali? Na, kung ano naman, ikasisikat ko ba yan? Ikatatagumpay ko ba yan? Yung decision making natin, laging may ganoong parameters. Bihira yung magtatanong na, ikaluluwalhati ba yan ng Diyos? O di ba? Ano ba? Mapaparangalan ba? Maiususulong ba ang kaharian ng Diyos? Kaya pag tinanong mo, pag nagdidesisyon ka, ang tanong, may kita ba dyan? Alam mo na kagad. Alam mo na kung anong hinahabol mo, di ba? Alam mo na. Yung iba naman, pagka may maliligaw, may personality ba yan? O, di ba? Meron ba siyang car actor? Ano ang car actor niyan? Di ba? Ano ba? May EV ba siya? EV. Di ba? Meron mga tanong na kagad eh. Ang bilis eh. Tapos tinitignan kagad yung itsura. Gwapo ba yan? Huwag tayong malalahian ng kapangitan, ha? Mga ganun, naalala ko yung sinabi sa akin eh. Yung kinasal ako sa asawa, sabi niya, ay nako, ang palad mo, gaganda na lahi mo. So, iba naman. Sabi ko, grabe naman to. Sobrang nakakasakit ng damdamin. Di ba? Kasi para bagang napakapangit ng lahi ko ba? Di ba? Hindi niya lang alam na nakasuot lang ako ng maskara noong mga panahon na yun. No! hindi ko na tinatanggal. Joke lang. Pero, sa totoo lang, ganun tayo eh. Na meron tayong mga kanya-kanyang mga kinakapitan. Kaya, bagamat hindi tayo yumuyukod sa mga idols, we build our lives around them. Yun ang nagdidikta ng ating buhay. Ito ang malungkot. Whatever we worship, yun ang magiging tayo. Tingnan nyo ha, sabi sa Bible, their idols are silver and gold, the work of man's hands. Those who make them will be like them. Hindi lang yung gumawa, everyone who trusts in them. Makakamukha nila. Kaya alam nyo ba yung in-between yan? Nakakalungkot. Meron silang mga bibig na hindi nakakapagsalita. Meron silang mga mata pero hindi nakakakita. Meron silang mga tenga na hindi nakaririnig. Meron silang mga kamay na hindi nakakaabot. It exactly pictures us. Hindi nyo napansin, ang dami nating nakikitang kamalian, walang nagsasalita. At kung magsalita man, wala naman silang ginagawa sa kamay. Hindi sila kumikilos para ayusin. Yung iba naman, narami lang naririnig, pero wala silang pakialam. At yet, reklamo tayo ng reklamo, bakit tayo naghihirap? Kasi ang mga Diyos-Diyosan natin, yun mismo ang nakikita sa ating pagkatao. Wala na tayong pakialam sa ibang tao. Di baling yumaman tayo, di baling basta mamatay, kahit mamatay yung ibang tao. Sa pagbabaha, walang problema dyan, basta meron tayong pera. Di baling maghirap ang mga tao na pataas ng gasolina, basta tayo nakikinabang. Kaya doon ko naintindihan, ang dami nagre-reklamong driver. Pero hindi marunong huminto sa tamang hintuan para hindi mag-aksaya ng enerhiya. Napansin niyo ba yun? Kaya sabi ko, grabe, sobrang kitang-kita ko ang pagiging kawalan ng aming totoong paggalang sa Diyos sa bayang Pilipinas. Nakakalungkot. And yet, we claim ourselves to be the only Christian country in the Far East. Naalala ko tuloy isang OFW, isang tatay. Nagtatrabaho sa abroad para sa pamilya. Sa simula, para sa kanila. Ito ang problema. Ulitin ko, kung ano yung sinasamba mo, yun ang magiging ikaw. Ano nangyari? Habang tumatagal, nawala na yung issue ng pamilya, naging busy, napapalayo na sa kanyang mga anak, nawalan na ng koneksyon. Yes, nagpo-provide siya, pero wala ng relasyon. Na alam niyo po, hindi masama ang trabaho, pero nung naging ultimate na yung trabaho, binago siya nito. At yung kanyang sinasamba, yun ang kanyang naging
pagkatao. Kapag ang ating hinahabol ay pera, lagi tayong mag-aalala. Promise. Kaya nga sabi ng Bible, you cannot serve God and mammon at the same time. Matthew 6:24. Alam niyo karugtong nun? Therefore, do not worry. Kasi kapag ang Diyos ang ating sinasamba, dapat hindi tayo nagwo-worry. But the mere fact that we're always worried about the food, worried about money, about anything that we need, it only shows that we don't really understand the worship of the true God. Naintindihan? Kaya nga, doon pa lang alam mo na kagad kung anong klase sinasamba natin. Kasi sabi ng Bible, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Paano ka mag-worry? Sige nga, kaya nga ang Christian, batang tingnan. Tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo yung edad ng katabi niyo. Di ba? Yung iba, 80 na, pero ang mukha, 40. Di ba? Ikaw, ilang taon ka na? Ha? 27. Grabe, parang 26 lang. Parang, kumbaga, bakit ganon? Parang, relax sila sa buhay eh. Ninaalala ko yan kasi noon, kahit bagamat ako ay Christian na ako, pero wala akong pagkakilala sa Diyos eh. Parang Christian ako, pero ang nahabol ko, daming bagay. Pera, tagumpay. Naku, 27 lang ako na panahon na yon. Ang tingin sa akin, 50. Sabi nga sa akin, naglaro ako sa isang paligsahan. Sabi ba naman, you're still strong, ha? Grabe naman, 27 pa lang ako. I'm still at my prime. Tapos pag sabi sa akin, you're still strong? Ano ka alam sa akin, matanda na? Tapos may lumapit pa sa akin, Pastor, naghahanap ako ng pastor na magkakasal sa akin, yung dapat mga 50 na ang edad. 27 lang po ako. Talaga? Hindi ko maintindihan. Pero buti na lang niligtas ako ng Diyos. At nung nakita ko na, Christian na ako, nagtuturo na ako, pinakita ng Lord, alam mo, kahit Christian ka, sumasamba ka pa rin sa iba eh. Nagulat ako. Ngayon, nagtagpo na. Yung edad ko, nagtagpo na. O, di ba? Senior na ako eh. Oh, ayos ha? Parang 59 lang eh. No? Diba? Pero, ang punto ko, ang Diyos talaga napakabuti. Now, ulitin ko lang sa inyo. Tingnan nyo lang ha, ganito tayo. Itong problema natin. Sa Amos, did you present me with sacrifices and grain offerings in the wilderness for 40 years? Sabi niya, O house of Israel, you also carried along Sikkoth. Sabi niya, your king. And Kiyon, your images, the star of your gods, which you made for yourself. Itong tao na to, itong mga Israelita, they serve God. They serve God. And yet, meron pa silang kasama. Si Sikot, ito yung parang, portable God. Dinadala nila lahat. Kaya nga sabi niya, you also carried along Sikot. Di ba? Dalang-dala nila to. At dala-dala, doon sila nagtatanong. Yun ang kinakausap nila. For guidance, for direction. Yun ang dinadala. Kaya nga ang tawag dyan, pasikot-sikot. Nagkataon lang. Ako lang gumawa nun. Pero, di ba, parang hindi maalala. Na yung Kiyon, itong Kiyon na ito yung Diyos-Diyosan ng alapaap. Ibig sabihin, siya ay consider na bituin sa Mesopotamian gods. At sa totoo lang, iba specifically, si Jupiter. Yun ang kanilang tingin. Kaya, they were looking for guidance from these gods. Parang sinasabi nila, kapag may takot kami sa Diyos, but when it comes to decision making, dito kami sumasangguni. Kami mag-aasal, dito kami nagtatanong. Alam niyo, parang may kapareho niyan sa atin. Di ba? Yung horror ba? Di ba? Tanong tayo ng tanong. But may mga, hindi lang yun, may mga ilang bagay tayo na ang ating decision making, doon nakabatay. Doon tayo nakasandal. Parang if it is, kung hindi yan dito pupunta, hindi ako susunod. Di ba?
Pag-isipan nyo, bibigyan ko example ha. Sabihin natin na tuwing a-attend kayo ng service, aabutan ko kayo ng 10,000 piso. A-absent kayo? Magpakatotoo kayo. Di ba? Bakit? Sayang yung 10,000. Sino ngayon ang ating guidance? Sabihin na natin, bibigyan ko kayo ng mga bagay-bagay tulad ng relo. Ting a-attend kayo. iPad. Sa palagay nyo, a-absent kayo? Di ba? Doon nyo maintindihan, teka muna, sino ba talaga sinasamba ko? Tapos ang preacher ninyo, Dingdong Dantes. Hindi yung bong sa akin na walang kakwenta-kwentang itsura. Pag-isipan nyo mabuti, biglang, wow, ang pogi ni Dingdong, grabe. Atin tayo doon, ang pogi ng pastor. Di ba? Parang iba yung dating di ba? Tapos ang praise and worship, BTS. BTS ba yan? Di ba? Sumasayaw pang gano'n. Habang kumakanta, parang grabe doon, parang concert. Napansin niya? Di ba parang kiyon din ng buhay natin yan? Kaya minsan akala natin wala tayong problema sa ganyan. Pero alam nyo, ang lungkot, galit si God. Bakit? I reject your festivals, nor I delight in your solemn assemblies. Di ako natutuwa. Sabi niya, even though you offer up to me burnt offerings and your grain offerings, sabi niya, I will not accept them. Di ba? Magdala ka dito, pero iniisip mo, numero, kombinasyon. Di ba? Tapos mananalo ka, bibigay mo sa Diyos. Hindi ako natutuwa dyan. I will not accept. I will not even look at the peace offerings of your fatlings. Sabi niya, take away from me the noise of your songs. Kahit kumanta ka pa, minsan ka na, what a beautiful name it is. But you are thinking of other names. Names ng kliyente. Names ng mga aalukin ng insurance. Di ba? Names ng mga magiging kliyente sa loob ng simbahan. Ang lungkot. Kaya sabi ng Lord, I will not even listen to the sounds of your harps, but let justice roll down like waters and righteousness. Meron ka bang katarungang ipinahatid sa ibang tao? And sabi niya, and like an ever-flowing stream. Lungkot, no? Kaya as we learn the Ten Commandments, may we worship the true God. Yan po ang ating talakayin ngayong gabi. At lahat ng ating tinalakay kanina ay introduction lamang. Sorry. Lumungkot kayo bigla. Tagal naman. Pero hindi po ako nagjo-joke. Totoo yun. Sorry. Kasi di ba, response, ito yung first part. True God. Now, how can we worship the true God? Dalawang bagay. Worship God exclusively and worship God rightly. Bakit importante yan? Tandaan niyo yung word ER. We are in an emergency situation. Yung worship natin, yun ang nagpapakita sa ng direksyon ng buhay natin. And we are heading on the wrong path. So we are now in an emergency situation, and remember this, God wants us to worship Him exclusively, and He wants us to worship Him rightly. Para hindi nyo makalimutan, ER. ER. Simulan natin. Look at this. Then God spoke all these words saying, I am the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. When He said, I am the Lord your God, He was expressing a covenant. I want you to be with me. I want you for us to be committed to one another. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, you shall have no other gods before me.
You see, God created us, God saved us, God made a covenant with us. Kaya maging si Jesus sabi niya, I will never leave you nor forsake you. No matter what happens, I will never leave you. Why? Because I am committed to you. It's a covenant moment. I am the Lord your God. Kumbaga sa kasal, hindi mo sinasabi, as long as it is convenient. No. Sa hirap o sa ginhawa, magkasama tayo. Kaya sabi ng Panginoon, you shall have no other gods before me. Kaya worship God exclusively. Walang kasama, walang kaparte, dapat siya lang. At yung kung hahanap ka rin lang naman ng Diyos, dapat yung Diyos na nagligtas sa'yo, Diyos na makapangyarihan, at talagang dakila, Diyos na mayroong commitment. And hindi lang basta committed, He is able to accomplish what He is committed to do for us. Kasi pwede naman mag-commit ang sinumang tao, pero wala silang kapangyarihan. Pero ito yung Diyos na sabi niya, I have the power to accomplish what I have promised you. Kaya tingnan niyo ulit, sabi niyo, balikan natin, sabi niya, you shall have no other gods before me. Kumbaga parang sa kasalan, nang ikay kinasal, yung lalaki, para sinasabi sa babae, ikaw ang aking mapapangasawa, tinalikuran ko ng bilyong-bilyong babae alang sa'yo. Wala na akong ibang titingnan pa. Yung babae naman, ganun din ang sinasabi niya. Dahil ikaw ang aking asawa, tinalikuran ko na ang bilyong-bilyong mga lalaki. Dahil wala na akong ibang titingnan, kundi ikaw lamang. That's commitment. And that is exactly what God did to all of us. Sabi niya, kayo, sa lahat ng aking nilalang, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Kasi kung hati ang ating puso, hindi yun pag-ibig. Ang problema natin, hindi yung sumasamba sa Diyos eh. Ang problema natin, may kahati. Yung Diyos at ang karera. Diyos at ang pera. Diyos at ang tagumpay. Diyos at ang relasyon. Kumbaga, Lord, kung gagawin mo to, sasambahin kita. Kung gagawin mo to, susundok sa iyo. Kung gagawin mo to, ganyan. Kaya parang yan yung lalaki na nagkagusto sa isang babae. Hindi niya alam paano i-express yung kanyang puso. Gumawa siya ng figurine, korting puso. Tapos nilagay niya sa loob, nilagay niya ng salamin. Tapos lumapit sa babae, sabi niya, gusto kong ipaalam sa iyo ang laman ng aking puso. Oh, pagbukas niya ngayon, sino makikita niya? Ako. Di ba? Parang wow, feel na feel niya. Kung si Lord kaya magbubukas ng ating mga puso ngayon, ano kaya makikita niya? Magbukas. Bakit mayroon nakasakay ako sa kotse? BYD pa ang sinasakyan ko. Bakit? Dalawa pala ang puso mo. Si Jesus at ang sasakyan. Bakit may ibang kasama ko ditong lalaki? Ba't may kasamang ibang babae? Sino sila? Diba? Kung titingnan yung puso, masasabi ba nating wala siyang kahati? Kaya si God, anong sabi niya? I am the Lord and there is no other. Yun ang aking kondisyon. You want me, I gave myself to you, and I want you to be totally committed to me. Walang kahati. And sabi ng Lord, I am the Lord. That is my name. I will not give my glory to another, nor my praise to graven image. Nung panahon ni Elijah, yun ang problema. Kasi sumasamba sila. Sabi ni Elijah, how long will you waver between two opinions? Pick one. Isa lang. Wala nang halo-halo pa. Kasi sa 2 Kings, yun ang problema din nila. Tingnan nyo. They feared the Lord and served their own gods according to the custom of the nations, from among whom they have been carried away into exile. Takot sila sa Diyos, pero sigurista. Gusto rin nila yung ibang Diyos para kung mag-fail dito susunod. Yun ang kanilang naiisip. And alam nyo, ang tawag dyan, syncretism. Katingnan nyo po, alam nyo ba yung mga Diyos nila? Si Baal,
Anong nire-represent yan? Rain, fertility, agricultural success, which is their business. Kumbaga, gusto ko tong business na to, kaya si God at ang kung saan pwesto ang pinto para siguradong swerte. Di ba? May mga ganun tayo eh. Kahit meron pa ako narinig, sabi niya, ay, huwag mo kunin yung bahay na yan, malas yan, tumbok. Sabi ko, mas malas ang walang bahay. Okay na yung tumbok, may bahay pa. Diba? Ito pa, survival, prospect control over nature. Kasi yun ang gusto ng Israel eh. Pero ang gusto ang modern equivalent sa career success, productivity, financial security. Basta okay ako dyan, basta kung bibigyan ako ng tagumpay. Kahit ano pwede, basta yayaman ako. Ganon din si Asherah. Sexuality, fertility, pleasure. Kumbaga, mabibigay yung mga pagnanasa ng aking laman. Mayroon akong sexual freedom, lust, relationship, as identity. Di ba't ganon ang ginagawa ng mga tao ngayon? They don't care about God's standard any longer. What they want is that, basta, dito ako masaya. Okay na ako dyan. Yun ang Diyos ko. They are creating their own gods. Hindi, totoo lang, they are serving God and others. Ganon din kay Molech. Di ba? May workaholism, sacrificing family values for success. Ganon din kay Dagon. Di ba? Power, ambition, status, influence, winning, position. Ganon din kay Astarte, beauty, love, identity. Yung bata, puro mukha, lagi na lang mukha. Laging isip ng isip sa mukha. Nagbuhat sandali. Biglang kabobuhat lang. Titingin na sa salamin. Kala mo, kabobuhat mo lang, ine-expect mo meron ka na kaagad pandesal dito at saka monay sa dibdib. Walang ganon. It will take time. Pero ganun pa rin, tingin ng tingin sa salamin. Parang tingbubuhat, titingin sa salamin. Di ba? Yung mukha masyadong, laging iniisip yung itsura. Ay, grabe. Meron na akong pimples. Hindi na makatulog. Ito nakakalungkot. Merong golden calf, need for certainty and control. Merong foreign gods, cultural pressure, takot sa sasabihin ng ibang tao, takot sa mga opinion ng ibang tao. Then there's mammon, desire for control and stability, katulad ng pera, consumerism, and financial identity. They did not reject God, but they added to Him. Yan ang problema ng panahon ngayon. Kasi sabi ni Joshua, no, choose this day whom you will serve. Hindi pwedeng may kahati si Lord. They wanted God, but not God alone. Kaya i-test natin sarili natin. Ganun din ba ako? Where do you run first pag may problema ka? Ano sabi ni Lord? Some boast in chariots and horses, but we will boast in the name of the Lord. Kapag naman, anong pinagtitiwalaan natin ng higit? Ano sabi ng Bible? Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Now, pagkasakal, what do you fear losing most? Yung takot na takot ka mawala. Yung sabi ng Lord, he who has found his life will lose it, and he who has lost his life for my sake will find it. Minsan di tayo nakapag-share ng gospel, natatakot tayo na sasabihin nila sa atin. Sabihin nila, hindi ako marunong. So what? If you are willing to lose your life for Christ's sake, why would you be afraid to be rejected and to be known as in stupid in the eyes of men? Hindi na issue yun. Di ba? Ikaw i-reject ako. Hindi issue yun. I lost my life. Hindi naman ako naghahanap ng buhay na I gave my life to Jesus. Everything is for Him. Yun ang sinasabi ng Lord. So if you test yourself, saan ka? And you ask yourself, is He really first? When it comes to finances, the way we earn it and the way we dispense it, siya ba talagang una? Do we really trust God for our finances? Diba? Kaya, God ay interest. Are we really focusing on God in our interest? Hindi masama. For example ako, hindi masamang mag-golf. Okay yan. Kanya lang, in my case, lagi nila ako niyayaya. But every time I ask God, sabi ng Lord, that's not for you. That's not for you.
gustuhin ko, hindi ko ginagawa. Kasi hindi yun ang act para sa akin. Interest, because gusto ko rin matuto. Di ba? May mga bagay, halimbawa, ayaw ko isang bagay, pero kailangan kong gawin. Dahil may share na akong gospel. Naalala ko, sumali pa ako sa mga shooting, para lang ma-sharean ko yung nasa shooting, yung mahilig sa shooting. Tumanggap kay Jesus. Ngayon, sumali naman ako sa biking. Nag-bike naman ako. Nahimatay pa nga ako papuntang Timberland. Para mawin ko lang yung kasama ko para sa Panginoon Diyos. Ngayon, kasama ko na siya sa Bible study. Kasama ko siya sa D12. Diba? Yung sabihin, gagawin ko kasi purposeful ang bawat kilos. Nakuha ninyo? Yun nga, dahil nga, yung interest. Ganon din sa relationships. Who shapes your decision? Sa relationship, una ba si God? Sa inyong ugnayang mag-boyfriend, mag-girlfriend, sa inyong mag-asawa, talaga bang si God ang nauuna? Minsan, yung mga babae, huwag kami magagalit, pero minsan, mapapatay niyo yung asawa niyo dahil lang sa tulo ng tubig eh. Tumulo na naman! Maghapon ako naglinis. Diba? Galit na naman! Mag-aaway na kayo pa. Magkakapatayan kayo dahil lang sa dumi ng kusina. Alam niyo, minsan, isipin nga, Lord, nagsilbi ako sa asawa ko, pinilinis ko to para sa'yo. Hindi naman para maging kumbinyente ang buhay ko eh. Naku ganun din ang lalaki. Mamahalin yung asawa, hindi dahil paggising pa lang naka-rollers, ay, ano yan? Ang dami mong baterya. Diba? Pero, yung pagmamahal mo, hindi na bagay na ganun. Tanggap kita kahit sino ka man. Dahil kay Jesus. Are you following? Then schedule. Ano schedule natin? Minsan pagising pa lang sa umaga, halata mo na kagad eh. Anong binubuksan? Reels. Yung iba, Shopee. Lazada. Mas malala pa. Alibaba. Parang wow. Yun ba talagang umuubos sa oras natin? And finally, trouble. Pag may problema ka, kanino ka pumupunta? Sa Indian? 5-6? Okay, Lord. Pag-isipan ninyo. Hindi kayo ito ibang service. Kaya friends, you are not defined by what you say you worship, but by what you rely on first. Kaya ang hamon sa atin is not only to worship God exclusively, but to worship God rightly. Minsan, okay, kay Lord ako, pero may maling representation. Tulad ng you shall not make for yourself an idol or any likeness of what is in heaven. Sabi niya, above or on the earth beneath. Sabi niya, or in the water under the earth. Kapansin niyo? Nasa tuloy niya pa, you shall not worship them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and fourth generations of those who hate me. Now, amazing. Some people, hindi ang hirap makipag-usap na hindi mo nakikita. So I need to create. I love God. I want to commune with Him, but I need some form of representation. Sabi ng Lord, no. By doing so, you hate me. Bakit? Because He's so supreme and so powerful, He is incomparable, you cannot find any representation that will fit His character, His attributes. Insulto sa Diyos to present to have something else para i-represent siya. Dahil hindi sasapat. Kasi sabi ng Panginoon, ayaw niya yun. Kaya nga sabi niya, galit kay sa akin and I'm a jealous God. No, pag inisipin jealous kasi it's not about insecurity, it's not about yung parang selfishness, hindi. It is like an expression of love. Parang ganito, yung mga anak ko, meron akong 3 anak na babae. Yung una, nagpakasal na, so kaya nga ako lolo na eh. Hindi madali yun. Kasi iningatan ko yun. Kaya mga anak ko, hindi ko basta ibinibigay kung
kani-kanino. Kasi, inalagaan ko to eh. Mahal ko tong mga anak ko. And kung puputal lang sila kung kani-kanino at isisirain lang kalang mga buhay, aba, mapanigbog ho ang aking pag-ibig. Are you following? Ganon din si God. The reason why He doesn't want you to be given to any other gods, the smaller ones, kasi alam nila, they can never provide what you truly need. Sample, lalaki, yung babae, akala natin yung relationship will provide us what we need. You know what we're looking for sa pag-ibig? Eternal love. Gusto natin lahat atin. Walang katapusan at hindi tayo mapunan. The only person who can provide that kind of love is God alone. Kaya if you can never find God to be your satisfaction, you will never be satisfied anywhere else. Kaya kung hindi ka masayang mag-isa kasama si God, hindi ka magiging masaya pa kahit mag-asawa ka pa. Naintindihan ninyo? Kaya pag ang tao malungkot, sumama sa isang lalaking malungkot, pinagsama mo, lungkot na lungkot. Di ba? One miserable person, another miserable, two miserable. Kawawa. Hindi uubra. Only God can satisfy us. Kaya naman sabi niya, I will visit the iniquity of the fathers on the children of the third and fourth generation. Hindi ibig sabihin na yung third and fourth generation sila pa magdudusa ng kasalanan. No. They will be affected with the wrong decisions. Bakit? Kasi yung ating pagsamba sa corruptible na being, sisirain tayo. Tingnan ninyo. And exchange the glory of the incorruptible God for an image in the form of corruptible man, and the birds and the four-footed animals and crawling creatures. Ang lungkot. Anong epekto kapag ginawa natin yun? Tingnan nyo epekto. Therefore, tigas ng ulo nyo? Sige. Yun ang gusto ninyo? Sige. Ang Diyos kasi talagang hindi ka naman niya pipilitin eh. So God gave them over in the lust of their hearts to impurity. For this reason, God gave them over to the degrading passions. For their women exchanged the natural function for that which is unnatural. The men abandoned the natural function of the woman and burned in their desires toward one another. Sobrang dami lang pinipilit na subukan. Kasi hindi lang mahanap-hanap anong sasapat sa kanila. Kaya kahit na nagawa na nila yan, hindi pa rin sila masaya. I can guarantee you, they may pretend to be happy, but in reality, they're still empty. Because nobody can ever satisfy the longings of the human beings, because we are created in the image of God. Only the eternal God can satisfy our eternal need. Nagkakaintindihan? Kaya ito sabi niya, and God gave them over to a depraved mind. Ang malungkot, yung Diyos, hindi naman dyan, yung Diyos-Diyosa natin, hindi lang nakikita sa labas eh. Nasa puso. Kaya sabi nga ni Lord, Son of man, these men have set up their idols in their hearts. Therefore, say to the house of Israel, thus says the Lord God, repent and turn away from your idols and turn your faces away from all your abominations. Kaya sabi ni, yung idol nasa puso eh. Yun ang problema, we're creating our own idols in our minds. Kaya sabi ni A.W. Tozer, sabi niya, what comes into your mind and our minds when we think about God is the most important thing about us. Kasi tayo nagkikreate ngayon ng klase ng Diyos. Kaya maraming tao galit sa Diyos based sa concept nila, hindi sa katotohanan ng Scripture. Naunawaan? Kaya tingnan ninyo. Kaya sabi ni Tim Keller, counterfeit gods. An idol is anything more important to you than God. Anything that absorbs your heart and imagination more than God. And anything that you seek to give you what only God can give. Wala nang bagay. No, inaasama mo, this person will give me security, or this thing will give me security. Then, that's your idol. Kasi God alone can protect us. Na? God alone can protect us. Kaya yun po ang malaking challenge po sa marami sa atin.
Now listen to this. And itong blessing. If we follow God and if we worship Him alone, ano sabi niya? He will show loving kindness to thousands. The generations will be affected. And to those who love me and keep my commandments. Kaya nga, if we follow God, ano sabi ni Jesus? We will all the more fall in love with God. Loving God with all of our heart, soul, and mind. Loving our neighbor as we love ourselves. Kaya pag hindi yun na naging epekto sa atin, mali basa natin sa Scripture. Pag hindi yun na epekto sa atin, mali ang basa natin sa commandments ng Diyos. Nako ha? Kaya napaka-importante nito. Now, tingnan nyo ang Israel. Mabilis na lang para tinry nila. Kasi si Moses na-delay ng pagbaba mula sa mountain. So ang ginawa nila, kailangan magkaroon tayo ng imahin ng magsasabi na ito yung Diyos na nagligtas sa atin. So what they did, they convinced Aaron to make a molten calf. Madali nilang isipin yan kasi galing sila sa Egypt. So they were influenced by the mindset of the Egyptians. Ito po kasi sigisag ito ng power. Sigisag ito ng security. But something that they can control. Bakit? Hindi naman makakagalaw ang calf on its own. Kailangan niyan hatakin. Kailangan niyan direksyonan. So what they want is a God who is powerful and yet under their control. Ganun naman talaga tayo eh. Gusto natin yung Diyos na pwede natin talikuran. Kaya marami ako nakilala. Sabi nga sa akin, lumapit sa akin, Pastor, tama yung sinasabi mo eh. Pagkatapos ko mag-pray, pagtalikod ko, usapang ilalim ng lamesa na eh. Kasi hindi naman niya nakikita eh. Kasi mali nga yung Diyos na naiisip mo. Yung Diyos na kilala ko, nakikita niya lahat ng ginagawa natin. Okay tayo? Okay, so tuloy tayo ngayon. So ito, tinan niyo sabi nila, this is your God, O Israel, who brought you up from the land of Egypt. Tama yung iniisip nila. Pero mali yung representation. This is the God that saved you. Kaya nga, they did not abandon God. They redefined Him. At yun ang malaki nating problema. They did not choose a different God. They chose a smaller one. Di ba ang lungkot? Kaya mga kapatid, ano sinasabi ng Diyos? We cannot worship God rightly if we define Him wrongly. Kaya friends, ang challenge to Jesus ay ito. God is not restricting you. He is revealing Himself truly to you and telling you, walang makakapag-represent sa akin maliban kay Jesus. Sabi niya, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Pag sinabi mong firstborn, He is the most important and He is alone can sanctify every one of us to be acceptable before God. And in Hebrews 1:3, and He is the radiance of His glory, the exact representation of His nature, and uphold all things by the word of His power. When He had made purification of sins, He sat down at the right hand of the majesty on high. Yung pong sitting down at the right hand means victorious. Victorious. Now, bakit po kailangan si Jesus? Kasi sabi ng Lord, God is a spirit and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Lahat tayo were dead in the spirit. And only Jesus brought us back to life in the spirit. And kaya yun ang hinahanap ni Lord. He was seeking not for worship, He's seeking for true worshipers who will worship Him in spirit and in truth. Yung spirito, alam mo, kasi buhay na yung spirito natin sa Panginoon Diyos at ayon na sa katotohanan ng Kanyang salita na ayon kay Jesus Christ, where we can worship Him in spirit and in truth. Kaya hindi lahat ng nagwo-worship, kung wala sila kay Jesus, they can never worship God the way God wants them to worship Him. Now, susundan? So, let me just end with this. Balik tayo doon sa ating usapang kanina. So, sino ang nakaupo sa trono ng inyong buhay? Nakapaglaro na kayo ng trip to Jerusalem?
Di ba? Yung pag huli na kayo, naranasan yung kayo na yung huli, dalawa na lang kayo natitira, tapos isang upuan na lang. Meron bang ganon? Kawawa naman kayo, puro kayo talunan. Di ba? Pag kayong naisayo sa huli, hindi pwede kayong dalawang nakaupo sa upuan eh. Isa lang. Ganon din sa tronong ito. Hindi kayo pwedeng nakaupong dalawa. Only one of you should sit. And I believe that the only person deserving to sit there is God Himself. Kaya nga, we worship God exclusively because He alone is supreme. And we worship Him rightly because He is incomparable. False gods will always say, give me everything. Jesus says, I gave you my life. Kaya nga ho, tama si Augustine, our hearts are restless until we find rest in God. Kaya maliban na tayo makasandal na kay Jesus, at siya na talaga mamuno, mapapahinga na tayo. Kasi we're trying to control our lives beyond us, beyond our capacity. Kaya God is offering us an invitation. Sabi ni Jesus, those who labor and heavily laden. Pagod ka na? You feeling empty? Going nowhere? Come, and I will give you rest. Paano? Una, learn from me, for I'm humble and meek. You need to humble yourself. Two, you have to take my yoke upon you. Yung yoke na yun, it means, I am your farmer, I will direct your path, and I will give you the right and fitting yoke that exactly for you. Kaya hindi mo na kailangan magpakunwari. Kasi magiging totoo ka na eh. Dahil alam ng Diyos exactly anong design natin. Hindi mo kailangan ikumpara yung sarili mo sa ibang tao because He knows exactly what is yours, what is fitting to you. Kaya you are indeed rested while working. Kasi rest is not in the absence of work. It is doing exactly what God requires of us. Hindi natin kayang gawin lahat. We don't have enough energy to do everything. We have enough energy to do what is assigned and given to us by our Master. Kaya may pahinga. Kaya kung tamang pagsamba, may tamang kasapatan sa puso at mayroong pong saysay ang bawat hakbangin ng ating buhay. Sino nakaupo sa trono? Ikaw lang makasasagot yan. Tayong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Kapatid, if God is speaking to you, and you know your real condition, alam mo yon, maging sa mga nanonood online, alam mo kung anong pinagdadaanan mo. But you have to be honest. You need to be humble enough to admit, kung pagod ka na, come on, God is inviting you. Allow me to be seated on the throne of your life. Let me take control of your life. I'm inviting you to come. And I will give you exactly the yoke fitting to you. Kapatid ko, ikaw yung kinakausap ng Diyos, even if you're watching online, I'm encouraging you. Be humble. Taas mo kamay mo sa Panginoon, a sign of surrender, and say, Lord, suko ako. Take control of my life. Pagod na po ako. Yes, yes. Huwag kami. Yes, hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, 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 Lord. Tulungan mo ko. Bibitawan ko na rin po lahat ng mga Diyos-Diyosan sa buhay ko. Kaya't Panginoon, reign in me. Thank you for dying on the cross for my sin. Thank you that you rose again from the dead. Thank you that you have invited me to come to you to take your proper place in my life. Lord, sit on the throne of my life. Reign in me, Lord. Let me do what you want me to accomplish. Let me fulfill the mission that you want me to, Lord, to live for. Lord,
help me that even in my finances, help me, Father God, take over the management of of my finances that you have entrusted me to have. Lord, take over and lead my interest. Use it for your purposes. Lord, even in my relationships, Lord, take over. If there's any wrong relationship, Lord, help me to give them up. Help me to recognize those, oh God, that I may surrender them to you. Lord, even my schedule, please, Lord, let me put you first in everything. And even when I'm troubled, oh God, let me remember that I have to run to you because you are my Lord. Not to anybody else, but to fully trust you. For you are the King of my life. Lord, I give up every other kings, every other gods in my life. Continue to reveal them to me that I may continually give them up and grow in love with you every day, every moment. Thank you, Jesus, for accepting me. Thank you for inviting me. Thank you, Lord, for loving me. Thank you for freeing me from the slavery of sin. Thank you, Jesus. Thank you for the salvation that you gave me. And Lord, I also pray for the rest of the congregation. And even for those who are watching online, I pray, allow all of us, Father God, to faithfully worship you exclusively and in the right way. We give you all praise and glory. In Jesus' name we pray.